Ikaw lang yung kakampi ko. Huwag mo hayaang masira tayo. Umiiwan. Akala ko ba 3 araw ka lang mawawala? Eh halos 1 linggo ka lang di kita nakikita. Nagka-problema ako kasi sa bahay eh. Problema na naman. Sige, ipaintindi mo sa akin na maunawaan kita. Eh, hospital ko kasi yung girlfriend ko. Hindi ko alam kung gusto niya magpakamatay o gusto niya ipalaglag yung baby namin. Ha? Kailan po yung pinagkakatiwalaan ko po dito Wala rin po kasi yung makausap na iba eh. Litong-lito na po ako. Hindi ko na po alam yung gagawin ko eh. Hindi ko rin po kasi inalam na may iba siyang pamilya eh. Diyos ko, ano ba yung ito pinasok mo eh? So anong plano mo kayo? Kahit gusto po niya umalis, ayoko pong payagan eh. Kasi may pinagbubuntis siya eh. So ibig mong sabihin, ginagamit mo yung magiging anak niyo para hindi lang siya umalis sa'yo? Ayaw na ko sa mga tao. Mahal na mahal ko po sila. Kailangan mo po. Kailangan ko po eh. Kaya hindi ko po sila mapakawalan. Pasensya na po kayo. Kahit naging mahirap, pinagsabay ni Ken ang pagtatrabaho at pagbabantay kay Magiel. Oras-oras siyang tumatawag kay Magiel o minsan ay sa kanilang kapitbahay para magbantayan si Magiel. Hindi na nagtangka si Mariel na muling ilaglag ang batang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Hanggang sa... Pakagandang nga ako. Yung anak natin. Buhay na yung mata mo. Gusto mo makita anak mo? Kahit ganoon ang reaksyon ni Mariel nang mailuwalang kanilang anak, nanalig pa rin si Ken